na si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Okay, mayong adlaw sa ating mga subscriber. Magandang araw po sa lahat na nandito po sa ating YouTube channel. Sa Pilipinas, sa lugar diha sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Shout out po diha sa San Carlos, Pilar, Bohol. Muna yung lugar diha sa Pilipinas. Sana maayos po ang inyong sitwasyon ho dyan sa Bohol, sa mga kamag-anak, sa mga kapatid ko dyan, mga kaigsuunan, mga kaparyentihan, mga silingan, tanan, lahat-lahat na, mga tibuok Bohol. Labi na dyan diha sa 3rd district sa Bohol, nga muna yung amang distrito diha. At saka sa buong Pilipinas na rin, sa side na rin, sa ang asawa diha sa Negros Occidental sa may San Enrique. Mahalong kamutanan diha. Okay. Pasensya dito ko. Hindi ko marunong mag-Ilonggo kasi. Ay, pakaroingnan lang. Kita niyo yung ano ko? Yung kapag kasi, yung mga mga i-comment o ating gagawin nga reaction ngayon. Ay yun yung naglagay muna ako ng mga video na konti para maiksing video ba para alam niyo na yun ang gagawin nating reaction. So ayun, kapwa ko OFW pala shout out din pala sa inyo, sa mga subscriber nandito lagi, hindi pa ako tapos pala. Marami po salamat sa inyong lahat, sa mga nandyan ho, mga silent, mga nandyan po lagi present sa ating mga opinion at sa ating mga dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Lalo pa ingat-ingat na rin po sa mga OFW kung saan man kayo dito sa Spain. Okay lang, medyo mainit na nga. Nako, nabanggit pa naman itong ex-marine na to na si Father Flavi pala nakatanggap nga ng confirm nitong 18 Marines na may mga pasabog talaga kanina kung sino yung mga tao na tumatanggap ng mga pera. At alam nyo ba nung sinabi na kasama itong pare na to si Father Flavi Villanueva na nakatanggap ng sobre at malita, alam nyo ba sa narinig ko o napanood kong video na yan, i-play ko yung video na yan, yung tanong ni Senador Marcoleta. Ay grabe, para akong nabulunan bigla. Sabi ko, Diyos ko po, Panginoong Hesus, ginamit nitong pare ang kanyang pagkapare, ang kanyang sutana. Pasok natin yung video, panoorin ninyo Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera, kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganon, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo. Julie Cadjao, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Pangalan Julie po, Cadjao, sir. Julie Cadjao. Hindi, yung dinalhan po nyo ng pera, Si Father Flavi Villanueva. Tapos, sir, mayroong, doon, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, hindi ko sir, kung pang nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33 Clemente. Maleta din ba dinala mo? Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir. Pera, lang. sir. Kita ko mismo, sir, eh. Sobre lang? Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre at isang maleta. Ay, sir. Yun ang nare-recall mo. Ay, sir.
Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya. Nung iabot mo, Sinakayan sa sasakyan niya, sir? Nakasuot siya ng pampare. Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare. Paano mo naalaman na siya nga yung... Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung doon, yung sa Ijiki na nalaman ko si Father Flavio Play. Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Grabe, nakaitim. Ibig sabihin, maitim ang budhi nitong si Father Flavio. Kaya pala, galit na galit ka dito sa sa mga Duterte kasi iba talaga ang iyong Father Flavio. Ang hirap tawagin father nito, no? Kasi demonyo na to eh. Satanas na to eh. Naku naman, Father, parang nanggigigil ako sa itsura mo pang dik-a ka pa naman. Grabe, lahat ng pare na to nandyan sa kanyang nandyan sa kanya lahat ng mga abilidad. Alam ko ito. Nakita nyo naman kung paano to siya dumidikit sa mga babae, lalo nung bandang huli lang dito kay Laila de Lima. Parang may halong chancing to siya eh. Sabi ko wala akong kumpiyansa dito sa pare na to. Mukhang lahat ng kademonyuhan nito nandyan sa kanyang utak. Galing ba naman sa to eh? Galing ba naman sa lulong sa ipinagbabawal na gamot? Nako po. Di natin pwede ito sabihin na hindi malinis talaga ang kanyang puso nito. Imagine natin ha. Ay nako. Yung Kian de los Reyes ba 'yon? Tama ba? Ito yung nila ngayon eh. Na gagawin ng santo. Diyos por santo, padre. Di ko to tawagin ng padre. Flavio na lang. Kaya pala, ang layo mo kay Father Ubod. Si Father Ubod, sinishare niya ang magandang ayun, kasangangin. Ito tayo dito. Isinisir ni Father Ubod itong mga magagandang adhikain sa simbahan. Pero ito siya, ang sinisir niya dito ay parang nag-uudyok sa mga tao na magagalit lalo dito sa mga Duterte. Ibaho talaga, ibang pare to. Kaya pala, nakatanggap ka. Saan yun? Sa Mindanao Avenue. Yung sa simbahan pa mismo nag-deliver ng pera. At saka isa pa nakasutana. Ginamit niya ang kanyang sutana. Ginamit ang simbahan. Matino bang pare pag ganito? Nagpapadeliver ka ng pera dyan. At alam mo, Villanueva, Flavio Villanueva, alam mo ang ginawa mo sa taong bayan na galit ka sa mga senador na yan kasi ang tinawag mong mga hudaso yan. Galit ka kay dating Pangulong Duterte, galit ka ito sa mga Duterte dahil sabi mo mayroong pagka mamamatay na mga, alam nyo na kung ayoko banggitin kasi baka ma-restrict ako dito. Yun pala, ikaw mas masahol ka pala ang ginagawa mo. Galit ka sa mga Duterte na ang mga Duterte gumagawa ng kabutihan para sa mga tao pero ikaw isang pare gumawa ka ng kademonyuhan. Grabe ka. Kanina sabi ko grabe naman to siya. Ginamit talaga ang kanyang ang sutana talaga. Di ka man lang naghubad. Nakaitim daw nakaganito iba naman yung pare kasi nakaitim yan sila. Tapos may puti yan dito. May nakalagay ng puti. Nako naman padre. Kaya pala to siya na hindi talaga siya pwede na hindi siya makipagkaibigan dito sa kanila ni Laila de Lima. Kasi parehas pala sila nakatanggap ng maleta. Imagine niyo malita ang pera. Bakit ka nakatanggap ng malita, padre? Ang tanong ko, bakit ka pinapadalhan ng maleta at sobre mismo sa simbahan mo? Dahil parang pinopromote mo na ang mga Duterte sobrang gahaman, sobrang mga masasamang tao? Yan pala yung kabayaran yun, Villanueva? Di ka na kinakalibutan. Di na ako marunong magtagalog. Sa ginagawa mo,
Yung pera na yan na binigay sa'yo, saan ba galing yan? Sa taong bayan ho yan, galit ka sa mga magnanakaw, pero ikaw pala, isa ka rin palang magnanakaw. Hindi ka lang Judas, magnanakaw ka pang pare ka. Hindi ka rin kinikidlatan dyan pag nagmimisa ka dyan. Yung mga tao dyan na humaharap sa'yo, siguro ang nagsisimba talaga sa'yo, kapwa mo rin. Mga walang kwinta, mga walang hiya talaga. Judas ka, padre. Judas ka, Plabi. Sabi ko nga nito, nakikita mo tong magsama sila ni Dilima. May payakap-yakap to. Nako, sabi ko, alam mo naman si Dilima, isa rin tong, alam naman natin ang mga background din ito nung nakaraan. Kahit driver, bodyguard, pinapatos ni Dilima. Kahit siya ay Secretary of Justice noon, panahon ni Pinoy, pero pinapatos ang kanyang mga bodyguard. Ay, imaginein mo yan, bodyguard mo, pinapatos. Ay nako naman, Dilima. Hindi malayo na, hindi ko naman nag-iintriga dito, pero kung nakikita ninyo ang mga mga video ba ng mga balita nito kung magsama sila, matindi ha. May mga pahipo-hipo sa balikat, sa sa pa, sa inaakbayan. Grabe naman tong pare na to. Mura mag-chancing na dyan ng iyaha. Di na dyan po ba tanawon po. Oy, padre. Ginamit mo lang palang yung mga sutana mo. Isa rin yung paderies na yun ha. Mukhang basaguliro din yun ha. Ito basaguliro din tang mukha talaga nito eh. Palagay ko lasinggo to. Kasi ano to eh, bisyoso to eh. Diba? Umamin na nga to eh. Umamin na to siya. Na habang nasa seminaryo, gumagamit pa din siya. Ganon katindi, ganon kalupit itong pare na to. At lalong malupit siya ngayon dahil umamin itong isang marine na nagdadala sa kanya ng sobre at saka isang malita. Pinadalhan ka pala ng malita, padre. Ang kapal ng mukha nito. Sabagay, halata naman sa pagmumukha niya na ang kapal talagang pagmumukha eh. Ayan pa yung mga sinasabi niya oh. Pare daw siya, hindi daw sa politiko. Pero saan ka? Pare ka nga, pero saan ka? Ginagamit mo yung mga politician, padre. Ginagamit mo para sa sarili mong kapakanan para magkaroon ka ng pera. Yan ba yung bayad sa'yo sa mga NPA na yan? Matindi talaga tong administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon. Kung sino yung mga pinakadumi, pinakalatak na mga tao, yun ang iniipon ni Bongbong Marcos. Parang si Bongbong Marcos parang parang doktor ba na gustong buhayin yung mga buhayin niya yung mga masasamang mga elemento. Nakita ko dito itong si Mabilog na ginawa niyang under DILG secretary ba ito? Ano ba si Mabilog? Ano bang background ni Mabilog, di ba? Wanted ho yan ni dating Pangulong Duterte noon, naglayas ho yan. Umuwi lang yan nung umupo na si Bongbong Marcos. Tapos itong si sino pa yung may mga background na mga ganyan. Si Kirwin Espinosa, di ba? Nanalo ng mayor sa Leyte. Ang lupit talaga ni Bongbong Marcos ngayon. Yun bang mga galit si Pangulong Duterte sa tao na yan. Yan ang kanyang mga iniipon noon. Ngayon. Etong si Matibag. Yan ang ginagamit niya. Ayan. Tawag nito. Meron pa isa. Nawala tuloy ako. Na ginagamit lang din ni Bongbong Marcos yan. Ang lupit talaga ni Bongbong Marcos. Ayan, si Dilima. Isa pa yan pala. Kung alam ko lang na magsimba ko tapos si Flappy ang nandiyan. Ay nako, di na. Tiisin ko na lang na yung linggo na. Pagsimba na lang ko sa sarili kong siguro pag ganito mga kasimpare na nandyan na sobrang demonyo talaga. Kawalang hiya naman talaga itong ginagawa ngayon. Tapos yung mga pera na yan. Walang sumagot pa na talaga. Ang nila dito puro sinungaling daw yung 18 Marines, pati abogado sinungaling, pati si Marcoleta, pati si Alan Peter Cayetano. So, sinungaling lahat. Sino kaya hindi sinungaling ngayon? Ay nako.
Yung mga iba dyan nagpiling na malinis. Ayan, napako. Sino bang tao nga hindi sinungaling? May mga tao ba talagang hindi talagang nagsisinungaling? Imposible. Kaya ako, di na ako malinis. Minsan nagsisinungaling din talaga. Depende sa sitwasyon pag magsisinungaling ka. Pero ito kasi magsisinungaling ka, yung mga ganyan mga klaseng tao, nakikita mo na, nagsisinungaling pa din. Lahat na lang sinungaling yung mga 18 Marines na, lahat na yan. Lahat yan. Hindi nga sila natakot na mawalan sila ng trabaho, mawalan sila ng anong mangyari sa kanila. Humarap dyan sa media, humarap sila sa hearing na nakatelevise yan. Tapos mga sinungaling yan. Ako naman. Ang inantay ko dito magsalita itong si Saldico, na patunayan talaga niya na lahat ng mga sinasabi sa mga tao na yan, totoo yan. Kapag yan ang nagsalita, sana nga si Martin Romualdez ganun na rin. Yari na. Sabog-sabog talaga to lahat. Mga tulpo na to, nako. Kanya-kanya ng dipinsa. So balik tayo kay Flavi na to. Ang layo mo kay Father Ubod pare na to. Si Father Ubod makidiyos. Pare ito makidemonyo na to. Ganunin ko na lang kasi mamaya ma-restrict nga ako. Hudas kasi talaga tong pare na to. Matindi ka, padre. Hudas kang animal na to. Grabe. Sana man lang kapag ikaw ay mawala, sigurado hindi ka mapunta sa purgatorio. Doon ka talaga pupunta sa nag-aapoy na mga ang papaparusahan doon. Alam niyo na kung anong nag-aapoy, ha? Doon siya pupunta.